Hello, good evening po. Ngayong araw po ay Tuesday, October 22, 2024. Ngayon, ang magandang balita po ngayon na ihatid ko po sa inyo, nung nakaraang 3 araw na yatang nakaraan, 3 days ago, pinirma na po ng Pangulo natin ng Pilipinas, si Pangulong Bongbong Marcos, ang napaka-importanting batas. Ano yung tinatawag na ARAL or Academic Recovery and Accessible Learning ARAL program under Republic Act number 12028, Republic Act number 12028, otherwise known as ARAL, Academic Recovery and Accessible Learning Program Act. Ngayon, Kuya John, ano bang batas na ito? Ngayon, sa ilalim ng batas na ito, ipapatupad ang ARAL program na magbibigay ng National Learning Intervention Program, na nakaangkla sa mga sumusunod. Number 1, sa pamantayan, mga sistemang tutorial sessions. Yan, magkakaroon ng tutorial sessions. Pangalawa, maayos na intervention plans at learning resources na binuo ng ating curriculum experts at reading specialist at na naayon sa learning-centered approach. Okay po. Pangatlo, epektibo at angkop na mga paraan ng pagtuturo para sa mga tutor at mag-aaral. At iba pa. Mayroon pang iba. Ngayon, ang layunin ng batas nito na matulungan ang mga mag-aaral mula kindergarten hanggang grade 10. So itong batas nito na aral mula kindergarten hanggang grade 10 mula sa public schools na bumalik o babalik sa paaralan matapos mahinto sa pag-aaral. Halimbawa, nahinto ka ngayon, babalik ka sa school. Kasama rin ang mga bata na hindi umabot sa minimum proficiency levels na kinakailangan sa reading. Ito yung focus nila, reading, pagbabasa, mathematics at science. Reading, mathematics at science. Pati na ang mga hindi pumasa sa mga test sa loob ng isang buong school year. So itong aral na ito, focus po sa tatlo. Sa pagbabasa, reading, mathematics at science. Pati na rin po yung mga hindi pumasa sa pagsusulit nila sa buong isang taon. Sakop ng naturang programa ang essential learning competencies sa ilalim ng K-12 Basic Education Curriculum. Tututukan nito ang reading at mathematics para sa grade 1 hanggang grade 10. So sa grade 1 hanggang grade 10, ang babasa, reading and mathematics, at saka ang science para naman sa grade 3 hanggang grade 10. So, pagtututunan ng pansin ang reading at mathematics upang linangin ang critical at analytical thinking skills ng mga estudyante. Okay? Ang dinidevelop po dito yung analytical at saka yung critical thinking ng mga estudyante. Kasama rin dito sa tinututukan ng ARAL program ang pagpapatatag ng fundamental skills ng mag-aaral sa kindergarten, lalo na ang kanilang literacy at numeracy competencies. So kasi sa survey sa world medyo mababa po tayo. Ngayon, sa ilalim ng programa ng ARAL, maaaring maging
ah, tutors ang mga guro, para teachers at para service teachers. Mabibigyan na dagdag na uminto ang mga guro na magsisilbi bilang tutors alinsunod sa angkop na probinsyang Magna Carta for Public School Teachers. So, yun po ang pinakamagandang balita dito sa batas na ito. Ngayon, sangayon sa effectivity ng batas nito, magiging effective ito upon publication in the official gazette pursuant to the new Civil Code of the Philippines and publication of two newspapers of general circulations after 15 days. So kasi malapit po ang puso ko dito sa mga guro, lalong-lalo na sa elementary, dahil po sa na wala akong tatay na binuhos ang buhay niya sa pagtuturo sa mga bata for more than 30 years bago po siya pumasok sa larangan ng politika. At ako din ngayon, isang part-time professorial lecturer sa college po. Nagtuturo po tayo sa Bachelor of Science in Real Estate Management. Kaya pinaparating ko po sa inyo na pinakamaganda ito, batas na ito, at napirmahan po nito sa kagalang-galang na presidente natin, Bongbong Marcos, itong nakaraang Sabado, if I'm not mistaken, 3 days ago. Sana po man napulutan po natin ang aral ito at mag-ingat po tayo lahat, lalo na sa mga kababayan ko dyan sa probinsya kasi may bagyo, si Bagyong Christine. At naway pagpalain po tayo at may God bless us all. Maraming salamat po.